Hello, good evening. So, I know a lot of you can relate to this. As a parent, so I decided to limit my son's screen time. And I accept and I admit na isa din ako sa mga parents na nagpapa-screen time talaga sa mga sa baby ko. Ayan. Kasi especially pag galing sa trabaho, may ginagawa tayo, naglalaban, nagluluto. So, ang hirap din kasi minsan na may ginagawa tayo tapos na nanggugulo yung anak natin. So, yung screen time talaga is one of the means or ways para magkaroon tayo ng peace at dire-diretso yung trabaho natin as a mother. Especially ako, kami, ng asawa ko, wala kaming katulong. So, 3 months yung baby ko, nag-start siya ng screen time. Hanggang sa 2 years old siya. And then, napansin ko na parang iba na yung ano ng anak ko, iba na yung galaw niya, yung mood niya. So, parang ayaw na niyang mawala yung cellphone. Ayaw niyang itigil yung screen time, pati kumakain. Lahat na lang ng gagawin niya. Hindi na siya nakikipaglaro. More on ano na talaga siya, screen time. So, sobrang na-bother din ako kasi nga marami din ako nababasa, marami ako napanood sa FYPs ko, through Facebook, TikToks, lagi kong nabasa na marami talagang negative effect po ang pagpapa-screen time sa mga anak. So, as a parent, ayoko naman mangyari yun. So, habang maaga pa, yun yung maganda din sa desisyon ko talaga na hanggang maaga pa agapan na and to cut it off hanggang kaya pa. Kasi baka darating ang panahon na mahirapan na akong i-control. Kasi ngayon nga na 2 years old na yung baby ko is 2 years old pa lang is ang hirap na kami i-control. Kasi nagwawala, irritable, kasi kadagalaw, sinasabi cars, cellphone, yun, ituturuan cellphone, siya na mismo ang mangangalikot sa cellphone, alam niya kung paano i-operate, so nakaka-bother din. So, we decided na i-limit talaga. Hindi naman sa biglaang iwala sa kanya yung screen time. Of course, nandun pa rin, pero limit lang talaga. Limit lang siya. So, sa first 2 weeks po ng aming pag-limit sa kanya ng screen time, sobrang hirap as in. Sobrang hirap kasi nga irritable, hinahanap lagi yung screen time niya, hinahanap lagi yung mga pinapanonood niya. Konting galaw, mommy, I want to watch cars, ganun. So, ako naman as a mother, parang pinapaintindi ko naman sa kanya na, no, you're not allowed to watch cars for the meantime, kumain ka muna, ayan, maglaro ka muna sa labas. So, sobrang challenging yun sa akin po as a mother. Kasi nga, yung anak ko sa akin lang gusto lumapit. Gusto niya ako lang lagi ang sa kanya, mag-aasikaso, magpapakain, yung ganun. Magpapaglaro sa kanya, gusto niya ako. Which is ang hirap kasi nga working mom ako. At pagdating ko sa bahay, drain na kasi traffic pa, pagod pa galing sa work, ang dami ko pang compliances. So, isa din yun sa talaga, dahilan kung bakit nakapagod din ako, which is pagdating sa bahay is napaka-draining na ng isip ko. So, challenging yun kasi nga ang hirap, umiiyak, irritable, sigaw, panay iyak, kadagalaw iyak, kasi nga yung cars lang yung nagpapaano sa kanya, yung cellphone lang, yung screen time lang yung nagpapatahan sa kanya, nagpapastop sa kanyang tantrums. So, hindi lang yun challenge sa anak ko, challenge din sa akin or sa amin as a parent. Kasi, biruin mo, biglang nag-limit
Pero sabi nga nila, 'di ba, ika nga, it takes a lot of sacrifices to see the good results. So, grabe yung mga sakripisyo, mga sis. Grabe yung mga sakripisyo talaga, yung pagtitiis. May times talaga, aminin ko, na malo ako, naninigaw. I think, hindi naman siguro ako nag-iisa. Pero, hindi naman yung sobrang lakas na palo. Yung parang panakot lang. Ayan, para makinig din. So far, so good. Na na-control naman namin yung screen time niya. Yung first 2 weeks lang talaga, napakahirap po. Kasi nga, parang withdrawal pa lang sa kanila yun eh. Withdrawal pa lang sa baby ko na hindi pa niya matanggap, parang biglang gano'n, nawala sa kanya yung kasi 3 months pa lang siya. Nag-start na siya ng screen time. So, meron din yung learnings sa amin na hindi lang yung challenge sa baby ko, kundi challenge din talaga sa amin as parent na nai-instill sa amin mga sarili yung discipline. While we disciplined our son, we also disciplined ourselves. Nabiruin mo, kaya naman pala na walang screen time. Bilhan lang sila ng bilhan nyo lang yung anak ninyo ng mga books or anything, lahat ng laruan bilhin nyo, yung wag na masyadong mahal. Lahat ng laruan na pwedeng paglilibangan. Yan, makipaglaro din kayo kahit minsan 10 minutes, 20 minutes, 5 minutes, yung quality na pagkikipaglaro sa mga anak ninyo. Kasi diyan sila mas nag-e-enjoy pag may kalaro sila. Yung talagang tao yung kalaro nila. Ayan. So, sana tuloy-tuloy na to. And, kaya pala na walang screen time. And, hindi naman totally na walang screen time, ha. May times na nagpapa-screen time din ako. Especially pag, pag may mga, ako sa trabaho, na kailangan i-comply agad. So, pinapa-watch ko muna siya ng sandali. Minsan sasabihin ko 10 minutes ha, tapos nag-a-alarm ako niyan. Nag-a-alarm talaga ako ng 10 minutes or nagta-timer ng 10 minutes or 5 minutes. And then after niyan, marinig yung anak ko tumutunog yung timer. Parang alam na niya sa sarili niya na okay, stop. Yan. So, ang ginagawa ko niyan, bago ko kukunin yung cellphone, ipapaintindi ko muna sa kanya. Next, stop muna tayo ha, kasi nga, lobat na siya, mainit na, baka puputok to, yung mga ganung mga panakot. Pero siya, totoo naman talaga. Masira ang cellphone, pag masira to, wala ka nang mapanood ng cars, ng cars na gusto mo. Ayan, so, charge muna natin to. May times na nagwawala siya. Meron din times na tatahimik na siya. May times na nag-iyak siya. May times na okay. And may times din na siya na mismo ang mag-off ng cellphone. Kasi, lalo na pag darating kami ng kunyari, si daddy ang naiwan sa kanya, tapos darating ako, i-stop niya ang, kunyari, na pinag-screen time siya ng papa niya. Pag darating ako, mismo siya na mag-off ng cellphone. Kasi ang gagawin niya, makipaglaro daw sa akin. So, di ba parang napakalaking improvement yun, na mas gusto nun ng anak ko makipaglaro sa akin, kasi yung kasi wala siyang kapatid, the only child lang siya. And wala pa kaming balak na sundan. And sabi ko, pag susundan man namin yung anak namin, kailangan may helper na. Kasi sobrang hirap talaga. And kaya proud ako sa mga parents dyan na talagang walang screen time. And talagang nakayanan kahit walang helper. Ayan, so ganun lang, napakahirap. So una lang yan po mahirap. And kaya naman pala. Kayang-kaya. So, yung anak ko, hinilan ko ng mga books, ballpen, lahat na lang ng mga laruan, blocks, yung mga pwede niyang paglaruan para mawala sa isip din yung screen time. And may times din na nilalabas namin siya. Ayan, pinapapalaro namin sa labas. Ayan. And dito din kasi sa amin, wala siyang masyadong kalaro kasi walang mga kapitbahay na bata. Merong isa dun pa sa, malayo-layo pa sa amin. So, ayun naman namin siyang papalabasin kasi alam niyo naman, napakadelikado ng panahon at hindi sa lahat ng panahon matutukan mo yung anak mo. Mas okay pa rin sa bahay. So, ayan, minsan na namin siyang pinapalabas sa bahay. So, ayan mga mommies,
Sana magampan natin lalo yung kung ano mas maayos para sa ating mga anak kasi kailangan natin i-practice to, kailangan natin tong i-limit kasi nga mahirap na po yung mga anak po natin ang mag-suffer in the end. And praying na tuloy-tuloy na to. And hindi siya madali ha, nakaka-stress, nakaka-drain. So, kaya natin to as a parent. Pero naman talaga yung role natin. And sa iba dyan, mga parents, mga mommies and daddies, pwede kayong mag-comment down below kung ano yung mga ways ninyo para ma-lessen yung screen time ng mga anak ninyo. Ayan, thank you so much. Bye-bye. Please like and subscribe po.